Marcos at Recto sobrang napahiya at nabulaga sa pangyayaring ito. Sabwatan sa palasyo, nabulabog na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Philippines Trending News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Mantakin mo ganung katarantado rin itong lintik na gobyerno natin, no? Iskandalo na nga ang entire nation because of this corruption. Inulit pa uli. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Sir Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. At syempre, huwag niyo rin kalimutang suportahan ang mga idol natin, Banateros, at isa doon, si Banat Bay, mga katunay. Yan, lagi natin sinusubaybayan yan. Ipagpatuloy natin. Di ba? Saan kayo kumukuha ng kapal ng muka para ulit-ulitin yung ganyang klaseng style na ayaw na ng mga Pilipino, galit na mga Pilipino, inulit nyo pa? Ano? Bakit? Alam mo, dapat nga, meron ako nakitang news, na dapat nga ito ang pinag-uusapan ngayon eh. Yung, dapat tanggalin yung 12% VAT sa alam niyo sa Meralco. Actually nabanggit sa Meralco, hindi lang para sa Meralco, sa power consumption natin. Kasi nabanggit to din ito ni Marcolete. Kasi nagkakaroon ng panawagan na magkaroon ng parang ng hindi naman sa hindi pagbabayad ng tax or tax holiday na tinatawag. Yung mga Pilipino dahil nga napunta lang sa pagnanakaw. Alam nyo? So parang tatanggalan ng tax yung sa, di ba, nagbabayad tayo, di ba, may makikita tayong doon, tax, parang VAT, parang ganun. Parang tatanggalin. Tapos sinasabi nga dito ni Sir Banat Bay, parang napupunta lang sa pagnanakaw. So parang ang nangyayari dito, nakikinikinita natin, parang mas maganda siguro, di ba? Pwede rin, no? Na hanggat hindi siguro nare-resolba ang problemang ito ng ating bansa tungkol dyan sa mga kurakutan, sa mga pagnanakaw na yan, mas maganda tanggalan muna ng VAT. Diba? Sabihin naman nila, paano na kami? Hindi. Diba? Hanggat di nare-resolba kasi syempre parang, diba? Parang nakakadismaya naman kasi. Diba? Yung mga VAT na yan. Diba? O kung sa amin, hindi naman kami nagre-reklamo dyan. O di mo magbayad ka ng buwis, dyan sa VAT na yan, magbayad ng diba? May mga tax tayong binibigay dyan. Okay lang sana kung sa maganda na pupunta eh. Pero kung nababalitaan natin ganito, sa hindi maganda na pupunta, sa walang kakwenta-kwenta, sa bulsa lang ng mga matitinong tao, napakahirap naman nun. Diba? May nagkikwento sa akin doon sa Japan pag-alaman ko eh. Alam mo sila, umaaray na sila sa taas ng tax nila. Oo. Kasi kinikwento nga nila sa akin, alam mo, ganito yung sahod namin. Pero almost kalahati ang napupunta sa tax, sabi. Sabi ko, okay lang yan. Kung ganyan na maitsura ng bansa nyo, okay lang. Diba? Kasi walang biro eh. Sobrang sobrang efficient ng transportation, sobrang efficient nung lakaran. Kaya, di ba, may biro-biro nga pagka nagpunta ka ng Japan, talagang you should prepare because matinding lakaran na magaganap. Doon nga kumikita yung mga yung mga on-on, yung mga on-cloud. Dahil antindi ng lakaran talaga sa Japan. Pero kasi ang kinaganda naman, may malalakaran ka. Matik yan, walang lugar doon na wala ka malalakaran. Talagang there is a space para malakaran mo and there is a space para sa bisikleta. Talagang ginawa ng gobyernong maayos. Pati yung mga tawiran, di ba? Kung pumunta kayo sa isa kong channel, ipinakita ko yun, yung tawiran na talaga nga namang very efficient. Ayun, kung gano'n naman,
ang nangyayari na maganda naman yung nagiging resulta, 'di ba? Kahit sabihin naman natin na malaki ang ibinabayad na tax, hindi kahit di na tayo magreklamo. Kasi alam naman natin na sa maayos na pupunta at maayos naman talaga ang nagiging serbisyo sa atin. Gaya nga ng kinakwento ni Sir Banat by dyan sa Japan. Sa mga nangyayari dyan na kahit sabihin na pagkataas-taas ng tax dyan, di ba? Pero worth it naman. Di ba? Nakikita naman yung resulta. Eh dito kasi, kung tataasan ng tax dito, ang bat dito, ang tanong, worth it ba? Ang magiging resulta niyan. Worth it? Diba? Nako. Sabi ko nga kung nagrereklamo na yung mga Hapon dyan dahil sa tindi ng tax, how much more dito sa atin? Ang tindi ng tax sa atin, pero nakikita ba natin gumagana? Hindi. Nakikita Wala nga tayong nakikita na pinagdadalhan ng tax natin. Halos nakikita natin puro yung mga sa mga balita, sa mga ganto na yung tax natin napupunta sa bulsa ni ni ano. 'Di ba? Ay nako. ba nating nananakaw? Oo. Gago! Di ba sakit nung ganung Yun pakiramdam? ang nakikita. Pero yung progreso na yung progreso na pinaggagamitan sa tax natin, yung talagang para sa bayan natin, sa bansa natin, sa ikagaganda at ikabubuti at ikauunlad ng bansa natin, hindi natin makita. No, kahit sabihin kasi ng iba na umuunlad ng bansa natin, ako kasi hindi ako manhid na tao. Nakikita ko yan. Nalalaman ko yan kung talagang umuunlad ang isang bansa. 'Di ba? Puta, hirap na hirap tayo magbayad ng tax. Ako kasi nagbabayad ako mayat maya, kinukulit ako nung aking nag-handle nung tax ko Uy, magbabayad ka na kasi quarterly yung bayaran ko. Sakit sa pakiramdam. Ang sakit sa pakiramdam. Hindi ko nagbibiro, umiinit ulo ko. Pag mini-message ako nung sinasabi na, uy, magbayad ka na ng tax. Kasi sabi ko sa kanya, kulitin mo ako, paalala mo lagi sa akin yan. Kasi alam mo, ang pagbayad ng tax, para sa akin po hindi ko ito obligasyon sa bansa ko. Obligasyon ko to dahil yan ay utos ng ating Diyos na kailangan magbayad tayo ng tax. Yes. Kasi At syempre, yung tax natin, 'di ba? Yan yung kumbaga nakakatulong sa bansa natin. Kung meron tayong pangangailangan na gastusin dito sa bansa natin, syempre, yung mga politiko, hindi naman nila kayang tustusan yung para maging maayos tong bansa natin, hindi na mulubi ang mga yan. Syempre, mas kailangan talaga yung tulong ng sambayan ng Pilipino. Kumbaga, nakikisa tayo dyan. Kasi halos lahat naman tayo nagbabayad ng tax Kung bibili ka sa mga grocery, di ba? May mga sa resibo yan. May mga VAT, di ba? May mga ganyan. Kahit saan ka bumili mga establishmento, hindi lang sa grocery, basta may mga resibo, nakikita mo, may mga tax yan, may mga VAT yan, may mga binabawas, may mga inaano na ganun. Di ba? Ibig sabihin nun, lahat tayo ay nakakapagbigay, lahat tayo ay nakakatulong. 'Di ba? Kaya sana, 'di ba, ang hinihiling lang naman natin mapunta sa maayos yung binibigay natin. Kasi kung hindi na pupunta sa maayos, nakikita lang natin ng ganito, nakakatamad, nakakadismaya. 'Di ba? naging issue nga rin yan noong unang panahon. 'Di ba? Dahil sinakop ng ibang bansa ang Israel, Egypt, tapos din ng Rome. Kailangan din magbayad ng tax sa kanilang sumakop sa kanila. At sabi nga, nung dumating ng Panginoon, sinasabi, hindi na kami magbabayad kasi na-prophesy yan na there will be a savior, a king of the Israelites. Di ba? Ano sabi nung king of the Israelites? Ang ating Panginoong Hesus, ang sabi niya, ibigay ang para kay Caesar. Di ba? Ibigay. Magbayad pa rin ng tax. Kaya marami nagalit sa kanya mga mga alam mo na, mga Pariseo, kasi akala nila matatrap nila kasi very very controversial issue yan, yung tax, pagbabayad ng tax ng mga Israelites sa Hudyo. Tama. Hudyo pala si wait, naguluhan ako doon. Basta pagbabayad ng tax ng mga Israelites, di ba? Bakit to kanyo? Kasi nga po, ang sakit sa nun. Nagtatrabaho ka,
tapos ibabayad mo yung tax mo. Yung portion nung kita mo. Ngayon, ganun din. Ang sakit sa puso magbayad ng tax pag nakikita mong ninanakaw. Kaya nung nakita ko ito, at napanood ko rin ito kay Marcoleta, na may proposal, tanggalin na muna yung tax at bawasan doon sa mga kuryente natin, sa bayarin sa kuryente, para maramdaman kaagad. Hindi na kasi sinasabi pa nila, ay ayuda, bigyan ng ayuda yan, parang incentives. Hindi na. Imatik na, ididak na. Yan din po yung ni Escudero. Iminungkahi ni Senator Francis Cheese Escudero ang pagtanggal ng 12% VAT sa kuryente. Ayon sa senador, makakatulong ito sa mga pamilya at negosyo na mabawasan ang kanilang bayarin sa kuryente nang hindi naapektuhan o maaapektuhan ang pondo ng gobyerno. Sinabi ni Escudero na agaran itong makakatulong sa bulsa ng mga Pilipino at pwede ring magpapababa sa gastos ng mga negosyo. Ito ay tugon ng senador sa babala ni Executive Secretary Ralph Recto laban sa panukalang ibalik sa 10% ang expanded VAT dahil sa 1.6 trillion pesos na utang ng gobyerno. Gate ni Escudero, iba ang kanyang panukala dahil nakatuon lamang ito sa sektor ng kuryente. Sa ilalim ng Senate Bill No. 496, magiging VAT exempt ang bentahan ng kuryente ng generation, transmission at distribution companies, pati na ang electric cooperatives. Ayon kay Senator Escudero, bawat piso na matitipid sa kuryente ay may direktang benepisyo sa mamimili at negosyo. Ayon pa sa senador, kabilang sa pinakamahal sa Asia ang singil sa kuryente sa Pilipinas na nagtutulak pataas sa presyo ng bilihin at nagpapabigat sa inflation. Ayan. Buti pa to si Escudero talaga, no? Talagang, 'di ba? Iniisip pa rin ang kapakanan ng masa. Oh, yan. Yan ang kailangan talaga natin. Yan. Kaya sila, galit na galit sila kay Escudero, kaya tinanggal sa pagiging Senate President yan eh. Diba? Pero kita nyo naman, diba? Iniisip ni Escudero talaga kung saan tayo giginhawa. Hindi katulad nitong ni Recto. Iniisip kung saan sasakit ang ulo natin eh. Diba? Laki ng pinagkaiba nilang dalawa. Ito kasi, parang dinala lang ni Ate Bito kaya nananalo. So alam mo, yan sana tama itong sinasabi ni Cheese Escudero na ito. Para sa akin tama siya, dito sakto ito eh. Ito ang kailangan natin. Sana nga una ko kasi narinig ito kay Marcoleta, pangalawa ito si Cheese Escudero. Dapat talaga, napapanahon na ho ito. Sa tingin nyo ho ba napapanahon na ito na tanggalin muna yung tax hanggang hindi naaayos itong korupsyon sa atin? Kasi sa totoo nga... Tama yun, ha? Talagang napapanahon talaga na tanggalin muna yung tax. Kailangan ayusin muna nila yung dumi na kumakalat sa atin. Siyempre tayo, nagbabayad lahat ng tao ng tax, bayad ng bayad, tapos meron tayo nababalita ang mga ganito. Para tayong tanga nun eh. 'Di ba? Kumbaga, ganito na ginagawa sa atin, ganito na ginagawa sa pera natin, tapos ginaganito lang tayo. No, pasensya na kung nakakapagsalita tayo ng ganito. Hindi ko naman sinasabi na na parang pinipigil lang. Hindi. Parang nakakatamad lang kasi. Parang mas gusto mo pang mangyari na lang na wag na lang muna magbayad ng tax hanggat hindi pa nalulutas yung problema sa korupsyon. 'Di ba? Kasi taong bayan yung kawawa eh. Hindi naman sila eh. Yung mga taong bayan ang nagpapakapagod sa mga perang kinikita nila na okay lang sana kung napakalaki ng sahod namin lahat. Pero hindi naman. Minsan sapat-sapat lang, binabawasan pa. Diba? Kaya mas maganda talaga is linisin muna nila yung bakura nila. Ayusin muna nila yung hanay nila. Ayusin muna nila yung korupsyon na nangyayari na yan bago ibalik na lang siguro yung pagbabayad ng tax. Para hindi naman unfair sa lahat ng mga taong bayan. Diba? Dapat naman kasi maging fair sila sa mga nangyayari. Hindi laging yung taong bayan ang nadedehado sa usapan Lang, ang sabi nga ng mismo ni napakinggan ko yung paliwanag ni Marcoleta dito, yung parang yung kuryente na nasasayang ang nagbabayad tayong lahat, pinaghahati-hatian natin yung nasasayang na kuryente dahil sa problema sa linya o whatsoever, tayo nagbabayad. Na dapat sana hindi. Ito talagang pahirap sa atin. Alam nyo, walang biro ito, lalo na ngayong panahon na ito, na yung weather ay weather lang, di ba? Minsan mainit, minsan malamig.
hindi mo masisisi na kailangan talaga mag-aircon. Kasi, pag hindi ka nag-aircon, patay ka talaga. Mahirapan ka. Magkakasakit ka. Hindi na, dati, nung unang panahon, nung panahon ho namin, mga 1980s, ewan ko nung panahon namin, ang naka-aircon lang mayayaman. Oo. Kaya nga inggit na inggit kami noon, doon sa subdivision na kami noon nakatira. Kasi sa gabi, biglang may magbubukas ng aircon. Isa lang sa kapitbahay namin na may aircon. Pagbukas niya, maingay pa yung aircon nun. Ganun talaga yun. Parang Dati yung mga aircon dati, maiingay pa eh. nagbukas ng alam mo yung sasakyan, ganun. Dahil nga, pang mayaman lang. Pero ngayon kasi hindi na Oo, hindi dahil nga na. sa tindi ng humidity, init, kailangan na talaga yan. Hindi, tsaka ngayon lahat nakikita naman natin nag-i-aircon na. Di ba kahit medyo kinakapos sa buhay, is nagkakaroon sila ng aircon. Dahil nga tama si Sir Banat Bay, sa init na nangyayari. Di ba minsan kasi kahit sabihin mong hindi ka bibili ng aircon, talagang mapapabili ka kahit sabihin mong nagtitipid ka. Kasi syempre, lalo-lalo na kung may mga anak ka. Matitiis mo bang lahat sila naiinitan? Kung ako kaya ko di ba? Hindi mo naman matitiis yun. Kailangan, syempre, yung kahit papaano is maayos sila. Lalo na pag natutulog. Kasi mahirap kasi matulog minsan, lalo na pag summer. Di ba? Tapos, mainit. Pagpapawisan ka. Pawis, tapos nakatapat sa electric fan. Di ba? Mas lalo yung matindi. O mga pulmonya. O, kaya ngayon lahat talagang bumibili ng aircon, nakikita natin. Minsan kahit barong-barong ang bahay, naka-aircon din. Ganun yan Kasi tsaka yung aircon ngayon, ang bentahan, napakamura na. May mga nagbebenta na nga ng mga second hand ngayon na 5 HP, nasa 3,000 lang, di ba? Hindi katulad dati talaga yung sinasabi ni Sir Banat Bay nung unang panahon talaga, is napakamahal talaga noon, na talagang mayaman lang talaga nakakabili ng aircon. Ngayon, halos lahat na. Parang sa kotse lang yan Dati kapag may kotse ka, di ba napakayaman mo na. Sobrang yaman mo. Pero ngayon, lahat ng tao may kotse na. Kahit kinakapos sa pera, may kotse na. Kasi ang kotse, wala nang pinagkaiba sa presyo ng motor. Di ba? Sa mga down payment ng motor, halos nga minsan, mas mataas pa yung down payment ng motor kaysa sa kotse. Di ba? Ang bababa ng mga down payment. O nagkakaroon ka na ng kotse. Ganun na yun Di ba? Ano ibig ko lang sabihin? Malaking tulong ito sa mga Pilipino kung mawala itong 12% VAT na ito. Yes. Na anong ginagawa naman? Ninanakaw lang naman ng gobyerno ng mga congressman. At saka kung mawawala man yan, kung mag-aalala sila, mawawala, tatanggalin. Siguro tatanggalin lang naman dahil dito sa panahon na nangyayaring to na hindi maganda. Pero pwede namang ibalik yan kung sakaling maayos na. Ang tanong, kailan ba? Kaya tama dito si Chis Escudero, sana suportahan natin ito. Oo. Sana mangyari talaga itong maisabataso ito. Ako naniniwala ako na ito yung dapat talagang Buti pa sa Ewan Chis, ko kasi diretso puro, utak. Hindi kasi alam mo, wala namang problema kung usapin is yung puro anti-corruption. Masawata ang korupsyon. Tama naman. Pero dapat meron ding paatake. Positibo. Iba yung binablanko mo yung negatibo, iba din yung umaatake ng positibo. Sabi nga, the best defense is an offense. Ibig sabihin nun, dapat umupensa tayo. Ano yung opensa? Ito, opensa ho ito. Ang tax exemption ay isang opensa. Para ho tayo ay talaga nga naman lumuwag-luwag ang buhay din kahit papaano. Di ba? Sana, suportahan natin yung mga ganito. Kaya lang, kesa na ginigipit pa yung mama. Ganun katarantado di ba? Ginigipit pa yung mama. Ganyan sa Pilipinas Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Philippines Trending News. At syempre natunghayan natin ang video na yon at ang boses na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.